Good morning mga kababayan, good morning mga kapatid sa buong mundo, maging dyan sa abroad. Ay magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay patuloy po nating gawan ng reaction itong latest video ni Epipanyo Labrador, kung ano-ano ang mga walang kakwenta-kwentang mga sinasabi nito. Tara, panoorin natin at bigyan na naman natin ng matinding reaksyon. Ito na nga mga mahal na kababayan, mga kapatid, makikita nyo dyan sa mamaya, pagdaan ng usok dyan sa kanyang tabi, mapapapikit yan si Epipanyo Labrador. Dahil alam natin na talagang nilalamok na siya. Pero tingnan nyo ha, umagang-umaga na yan. Umagang-umaga nagpapausok. Isa lang ang ibig sabihin nun. Napakarami ng insekto na. Lalo na lang lamok na kumakagat sa kanyang mga makikinis na mga legs at sa kanyang mga kamay. Ang mahirap nito, baka pagpakita ni Labrador sa atin ay nako, baka hindi na makilala, baka tubuan na ito doon ng bigote sa mukha bago magpakita para hindi na siya makilala. Magiging isa itong ganap na ermitanyo sa gubat bago lumabas para hindi na siya makilala. Kaya sana naman ay pakiusap natin, wag lang pag tinubuan na siya ng napakabang bigote ay wag niya nang isuot yung face mask niya, kasi sa face mask pa lang makikilala na siya. Kasi isipin nyo, bawat vlog nitong Epipanyo Labrador, diba, isa lang ang isinusuot na face mask. Ilang buwan na itong nakasuot ng face mask. Siguro grabe na ang bakterya niyan. Iwan ko lang kung nilalabhan. Pakinggan nyo at tingnan nyo. Kanyang ang tumong sa iyahang gisulti sa Bisaya pa. Gusto niyang kunin yung simpatya ng taong bayan. Gusto niyang kunin yung kumbaga loob ng taong bayan. Pero ganoon pa man, alam naman natin na yung sinasabi niyang ito ay walang katotohanan. Walang katotohanan. Ang mas malinaw dito, mga minamahal kong mga kababayan, kung ang kamera ang magsasalita na ililigtas ng Diyos ang bansang ito sa kamay ng mga Duterte na kung saan traidor, alagad, kampon ng China, na kung saan ay traidor sa ating bayan. Alam naman natin, hindi sila makabansa dahil kung makabansa sila, di sana katuwang ng ating Pangulo, si Sara Duterte, para ipagtanggol ang ating bansa o ang ating mga teritoryo na inaagaw ng mga Chino, unang bansang China. Pero hindi, nakita nyo naman. Walang ginagawa, no comments ang ating Vice President na kung saan ay talagang ugod ng kurap, na talagang masasabi mo sa lahat ng magnanakaw, ito na ang pinakamagnanakaw at talagang brutal kung magnakaw. Diba? So, balik tayo sa sinabi niya. Sabi niya, mas masakit pa daw yung maiwanan ng boyfriend-girlfriend kaysa ma-impeach ng Kamara. Sinong niloloko mo, Duterte? Sara? Makinig ka, Sara. Yun nga lang hindi ka nakapagnakaw. Epipanyo, bakit makikinig si Sara sa'yo? Sino ka ba para pakinggan? May titulo ka ba, Epipanyo, para pakinggan ni Vice President? Sino makikinig sa'yo dyan? Andyan ka sa isang liblib na lugar kung saan maraming mga humihigop ng dugo, mga lamok. Di ba? Kaya ka nga nagpapausok, tapos sasabihin mo makinig sa'yo si Vice President. Wala talaga, wala ka kwenta-kwenta ang mga sinasabi na ngayon ni Epipanyo Labrador. At nako, wala na nakikinig sa'yo, wala na. Yung nga lang hindi ka nakapagnakaw at nabuking ka. Naggurgur ka na nga sa liig mo eh. Yung pa kayang ma-impeach ka? Baka mamaya magulat na lang kami. Nagbaril ka na sa sarili mo dahil hindi mo kinaya eh. Yan ang sabihin mo sa sarili mo, Epi. Yan ang nangyayari sa'yo, di ba?
Kaya nagtago ka na kasi hinahabol ka ng maraming kaso. Hinahabol ka na pag nahanap ka, lagot ka. O mas masakit pa yun talaga. Mas masakit pa yun sa na-impeach sa kamara. O na halos ina-isolate mo ng sarili mo dyan sa kagubatan na kung saan marami ang mga insekto na kumakagat sa'yo. Kawawa kang bata ka. Kawawa. Kumusta kaya ang pamilya nito na Epifanio? Oh. Diba? Kung maalala nyo, mga minamahal ko mga kababayan, kaya po naggurgur yan sa liig niya dahil sa hindi niya matanggap na mapipigilan na yung kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan dahil kinontra na siya ng Administrasyong Marcos. Kinontra na siya ng Administrasyong Marcos, pinigilan siya ng Administrasyong Marcos na magnakaw sa pera ng taong bayan. Kaya dahil doon, umuwi sa bahay, kumuha siguro ng kung ano yung makukuha niya na pwede niyang ipanglaslas sa leg niya, napigilan lang ng kanyang asawa. No? Napigilan lang ng kanyang asawa. No? Pero sabi ko nga, dahil kilala naman natin ang mga Duterte na mahusay pagdating sa pag-arte, na kung saan talagang pangpamas yung kanilang mga kaartihan, at kilala natin ang mga Duterte na kung saan magaling mag-apply ng kanilang mga pananalita, na kung saan yung kanilang mga pananalita ay talagang kapanipaniwala. Pero taliwas doon sa kanilang mga ginagawa. Ngayon, listen, I have a secret that I just want to share with you. Sa kanilang mga ginagawa. Ngayon, para sa akin mga minamahal kong mga kababayan, marami po sa mga Pilipino ang hindi naniniwala. Tatitiyak ko na talagang masakit para sa mga Duterte na mai-impeach sila. Lalong-lalo na dito kay Duterte na kanyang ama na isa ring diablo. Ngayon, naalala ninyo, sabi ni Duterte kapag na-impeachment, tuluyan daw na ma-impeach yung kanyang anak, tatakbo daw siya sa susunod na halalan ng pagka-senador. Kung di naman senador, di ko alam kung anong kanyang tatakbuhan. Pero, ang tanong ko, makakatakbo ka pa ba sa Rodrigo Roa Duterte? Sa tingin mo ba? Baka sa tingin ko mukhang pipirmahan, malapit kang pirmahan ni San Pedro o ng mga bulate yung pangalan mo. Kaya huwag kang mangarap, Rodrigo Roa Duterte. Dahil malapit na ang katapusan mong mongoloid ka din. Isa kang mongoloid. Halata naman diba? So, focus kayo doon sa sinabi niya na mas masakit daw. Ako di ako naniniwala Wala. Kasi kung hindi masakit para sa kanya na ma-impeach, bakit kailangan pa nilang sirain ang ating mahal na Pangulo? Bakit kailangan pa nilang gumawa ng mga iba't ibang mga issue para lamang lumihis o malihis yung usapin tungkol sa kanyang pagnanakaw? Hanggang dyan na lang muna. So, ibig sabihin, kaya sila gumagawa ng gano'n dahil natatakot siya. Ang kwento ni Labradin. Natatakot siya na matanggal siya, maalis siya sa pwesto. Pero sa nakikita ko, balita ko, hanggang dyan na lang muna mga kaibigan, kasi wala nang kakwenta-kwenta itong mga sinasabi ni Labrading. Ay, kung ako sa'yo, umuwi ka na sa bahay nyo at sinupin mo ng pamilya mo. Magpakita ka na doon, huwag ka na dyan sa gubat. Maraming lamok dyan, may mga mumo, maraming mga insekto dyan. Baka paglabas mo dyan, marami ka ng kurikong. Yan, ikaw na ang magiging supremo ng KKK, kurikong kanamit karuton. Sa inyo mga kababayan, hanggang dyan na lang muna. At maraming salamat sa sumusuporta po sa atin. Shout out sa lahat po ng kapatid sa buong mundo. Sa lahat po ng kaanib sa Iglesia ni Cristo, maging sa abroad. Ingat po kayo dyan. At lagi pong manalangin. May pagsamba po tayo ngayon. Huwag nyo pong kalilimutan mga kapatid. Priority muna ang pagsamba. Ano po? Kung may gabi, sumamba po sa gabi. Sige po, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.